Hi there! In this video, we will be discussing another topic under clerical ability, which is phone etiquette. Ano ba ang phone etiquette? Ito ay tumutukoy sa mga set ng rules at guidelines para sa polite at respectful na behavior pagdating sa paggamit ng telepono, maging ito'y sa pagsagot ng tawag, pagsasagawa ng tawag, or even when it comes to dealing with difficult or impatient callers. In fact, ang good phone etiquette ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon at pagpapanatili ng positive professional relationships. So when it comes to answering calls, narito ang mga set of rules and guidelines na kinakailangan. Una na dito is try to answer the phone within 3 rings. Sa madaling salita, subukang sagutin ang telepono sa loob ng 3 tawag upang ipakita na mahalaga sa iyo ang oras ng tumatawag. Another is answer with a friendly greeting. So sumagot ng may friendly na greeting tulad ng hello o ang standard greeting ng iyong organisasyon. Ito ay upang lumikha ng welcoming na atmosphere. Next is smile. Speak in a pleasant tone of voice. So sa pamamagitan ng pagngiti, ito ay magre-reflect sa iyong boses. Ito rin ay tumutulong na ipakita ang kabaitan at politeness sa iyong boses, thus making the conversation more pleasant. So, mahalaga din to ask the caller for their name even if their name is not necessary for the call. Ibig sabihin nito na kahit hindi kailangan na kunin ang pangalan ng tumatawag, mas maganda pa rin na kunin ang kanilang pangalan. Ito ay nagpapakita ng courtesy and of course can help personalize the conversation. What else? If the caller has reached a wrong number, be courteous. Ibig sabihin nito na maging magalang pa rin kahit na ang tumatawag ay wrong number. Maaari mo rin silang tulungang mahanap ang tamang contact. Isa pa, use the hold button when leaving a line so that the caller does not accidentally overhear conversations being held nearby. Ibig sabihin nito na kapag kailangan mong umalis pansamantala, gamitin ang hold button upang maiwasan ang pag-expose sa tumatawag sa confidential o unrelated na mga usapan sa paligid. Also, when you are out of the office or away from your desk for more than a few minutes, forward your phone to voicemail. So ano bang ibig sabihin nito? Kapag wala ka sa opisina o wala sa iyong desk ng ilang minuto o oras, i-forward ang iyong telepono sa voicemail upang ipakita sa tumatawag na wala ka sa oras na iyon. Next is the phone etiquette when it comes to making calls. First is when you call someone and they answer the phone, do not say, "Who am I speaking with?" without first identifying yourself. Ibig sabihin nito na kapag tumatawag ka sa ibang tao, laging ipakilala ang iyong sarili bago itanong kung sino ang iyong kinakausap. Ito ay paraan ng pagiging courteous at upang maiwasan ang confusion. Next, always know and state the purpose of the communication. So, kailangang ipahayag ng malinaw ang purpose na iyong tawag upang gawing mas mabilis ang usapan at maiwasan ang misunderstandings. So, ano pa? When you reach a wrong number, don't argue with the person who answered the call or keep them on the line. Ibig sabihin nito na kung napagkamalan mo at napatawag ka sa wrong number, maging magalang pa rin at huwag makipagtalo sa taong sumagot ng tawag. Simply apologize at tapusin ang tawag. Next, if you told the person you would call at a certain time, call them as you promised. Ibig sabihin nito na kung nangako kang tawagan ng isang tao sa specific na oras, siguraduhing tumawag ayon sa napag-usapan upang ipakita ang iyong reliability. What else? If you don't leave a number or message for someone to call you back, don't become angry if they are not available when you call again. Sa madaling salita, kung hindi ka naman pala nag-iwan ng numero o mensahe para sa iba na tawagan ka, huwag kang magalit kung hindi sila available sa oras na muli kang tatawag. Sa halip, magpakita ng pangunawa. This time, talakayin naman natin kung paano i-handle ang mga rude at impatient na callers. Una na dito is to stay calm, try to remain diplomatic and polite. Getting angry will only make them angrier. Ibig sabihin nito na mahalagang panatilihin ang iyong pagiging kalmado at mahinahon sa pakikitungo sa mga rude o impatient na mga tumatawag. So if you answer din na may kasamang galit din, ito ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Next, always show willingness to resolve the problem or conflict. Ibig sabihin nito na mahalagang ipakita ang kagustuhan na tumulong at ayusin ang mga problema o conflicts ng tumatawag. Makakatulong din if you listen actively at maging handa na maunawaan ang kanilang concerns.
Another, try to think like the caller. Remember, their problems and concerns are important. So, subukan mo ding intindihin ang pananaw ng tumatawag at ituring din na mahalaga ang kanilang mga problema at concerns. Also, if you are in a non-supervisory position, offer to have your supervisor talk to the caller or call him or her back if the caller persists. Sa madaling salita, kung hindi ka naman nasa posisyon ng supervisory at patuloy na nangungulit ang tumatawag, maaari kang mag-offer na ang iyong supervisor ang makipag-usap sa tumatawag or even call them back. Ipinapakita nito ang iyong kagustuhan na ayusin ang mga issue. So what else? If you are supervisor, be willing to handle irate callers. Speak slowly and calmly. Be firm with your answers but understanding. So itong mga irate callers, sila yung mga galit na tumatawag. Kaya naman kung ikaw ay isang supervisor, maging handa na harapin ang mga ganitong uri ng callers. Manatiling kalmado, firm at understanding habang nagbibigay ng kinakailangang mga sagot at solusyon. So, yun ang mga set of rules and guidelines na kailangan upang panatilihin ang pagiging polite at respectful sa paggamit ng telepono. Kabilang na dito ang answering calls, making calls at ang pag-handle ng rude at impatient na callers. Ang effective na phone etiquette ay nagpupromote ng professionalism, malinaw na komunikasyon at positibong interaksyon. Kaya naman, ang mga ito ay mahalaga sa personal at professional settings. That concludes this video and I hope you have learned a great deal about phone etiquette. Thank you!